Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa Itbulaga. Inuna po ng Itbulaga ang Clones Open, kaya naman ang naging opening number ay ang mga clones na sila Ruel, Daryl at Lucky Robles na talaga namang in-enjoy ng marami. Simula pa lang ng programa, ang taas-taas na po ng energy ng Team Studio. Still, wala pa rin po ang Jerome Ibardome mga kadabarkads, at may nabalitaan nga tayo kanina tungkol sa kanya na hindi na siya makikita pa sa Itbulaga. So mamaya, tatalakayin natin ang tungkol dyan, kaya tumutok lang kayo hanggang sa dulo. Samantalang ang sumunod sa Clones Open ay ang pre-recorded po ng Sugod Bahay mga kapatid, na kung saan na in-enjoy ng mga manonood lalo na po ng Itbulaga Studio Audience. At ang sumunod nga po sa Sugod Bahay mga kapatid, walang iba kundi po ang favorite ng lahat, ang inaabangan po ng lahat, ang Bulagaan University 2026, na kung saan na in-enjoy ng mga Dabarkads maging ng Team Studio. At alam nyo ba mga kadabarkads, kanina si Bossing Vic Soto at si Matt Monroe kasama si Jose Manalo nagkaroon po ng duet na kung saan talaga namang super aliw at in-enjoy ng mga televiewers natin. Talaga namang hindi maipagkakaila mga kadabarkads na si Ruel Carino ay bagay na bagay sa Itbulaga dahil lumalabas po ang kanyang kulit sa naturang programa. At sa mga nagtatanong naman po mga kadabarkads kung bakit papaliit ng papaliit ang papremyo po ng Itbulaga sa Sugod Bahay mga kapatid, kumpara noong bare months like December, eto po ang kasagutan mga kadabarkads. Kung inyong mapapansin, sobrang dami pong advertisers at sponsors diba ng Itbulaga ng bare months. Hanggang December lang yon mga kadabarkads, kaya January medyo nagbawas na po sila ng mga papremyo. Kung baga January at February, ito po yung mahina po mga kadabarkads kasi ang mga tao galing po yan sa kagastusan dahil nga po sa kakatapos lamang po na Christmas. Kaya yung mga advertisers at sponsors apektado rin po mga kadabarkads, kaya syempre mag-a-adjust ang naturang programang Itbulaga. Kaya sa mga nagsasabi po na lugi ng Itbulaga kasi maliit lang daw yung pinapamigay nitong papremyo, ito po ang kasagutan mga kadabarkads. Nag-a-adjust ang Itbulaga kung ano po ang nakukuha po nilang sponsors at advertisers sa kanilang programa. Samantalang kanina naman mga kadabarkads, napansin natin na marami po naghahanap sa mga singing queens natin dito po sa Bulagaan University 2026. Bakit daw po hindi sinasama ang mga singing queens natin? So meron tayong nabasa mga kadabarkads na masyado na daw madami kung isasama pa ang mga singing queens sa Bulagaan. Alam naman natin na hindi po ganun kalaki ang Itbulaga Studio ngayon sa TV5, hindi po ba? Kaya minamaximize din po nila yung kanilang space. So yun lang yan mga kadabarkads, kaya please lang wag na po natin panggawa ng issue ang mga singing queens natin. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa naging malaking announcement ni Bossing Vic Soto na first time lang talaga mangyayari. Ayon po kay Bossing Vic Soto mga kadabarkads, yung magiging takbo po ng Itbulaga Lenten Special 2026, yung mga kwento po na ipe-perform ng ating mga Itbulaga hosts at Dabarkads ay magmumula sa mga professional writers, first-timers, amateur writers, students, nangangarap maging writer. So ito ay stories of hope, faith, friendship, and loyalty. Dapat real life story or katang isip, at isend nyo daw ito mga kadabarkads ang Lenten Special sa eb_lenten at tbjproduction.ph. Send the following storyline, sequence, treatment, name, and contact number. So ang deadline po ng submission is January 24, 2026. Kaya naman be part of Itbulaga tradition mga kadabarkads. Kung meron kayong mga talent, magsulat, or kayo ay professional writers, tapos meron kayong makabuluhan at talagang kapupulutan ng aral na kwento, naku, ibahagi nyo na po yan sa TBJ at Itbulaga.
Malay nyo, kayo na po yung next na sisikat at matulungan ng Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaberkads ang napapabalita po na pagre-resign di umano nitong si Jane Basas sa MQuest Venture. Sabi kasi dito sa nababasa natin, MediaQuest Holding President and CEO Jane Basas is being floated as the leading contender to replace Smart Communication Chief Operating Officer Anastasio Boy R. Martinez, who stepped down effective October 21 following his reported suspension and an internal investigation. Evolver said Basas, a trusted lieutenant of PLDT Chairman Manuel V. Pangilinan, is being seriously considered to steady the ship at Smart after a turbulent year marked by weak financial performance and workplace controversy. At eto po ang twist mga Kadaberkad. Sabi dito, but there is a twist. Basas, who previously served as Smart Chief Marketing Officer before moving to MediaQuest, is reportedly not ready to give up her current gig just yet. According to Bubbler, she's only willing to take on the Smart role if she retains her position at MediaQuest, the media arm of the PLDT Group that operates CB5, the Philippine Store, and Business World. So yun naman pala mga Kadaberkads, no? Hindi naman pala siya talaga totally mawawala. Ililipat lang po pala siya. Kasi alam naman natin na mahusay talagang magpatakbo and mamahala si Jane Basas. Sabi nga ng isang netizen dito, by the asset and later pwedeng ibenta ng mas mahal yan ang isa sa mga plano ng Metro Pacific Hong Kong sa mga assets nila sa Pilipinas. Unang-una, buy and buy anything, everything para yung pera na ginamit sa pagbili ng asset, palipasin mo ng dekada ay malilimutan na ng mga tao kung saan ang source ng funds ginamit pambili para kung gusto mo ibenta yung asset ay yung proceeds ay legit na pera na, hindi na pwede questionin. Kaya tingnan nyo, hindi naman ganon kaseryoso sa pagpapatakbo ng TV5 kasi ang tingin nila sa TV5 ay asset na binili ng mura, pinataas ang value at later or kapag gusto na exit sa Philippines ay pwede maibenta ng mabilisan. At sa ngayon na sa mga younger generation na sa FB, TikTok, YouTube at streaming platform na nanonood ng content at malabo na manood sa live digital terrestrial TV, maliban na lang kung may disaster at news. Isa sa iniisip nila ay kung tamang panahon na para ibenta ang TV5, pero importante pa din yung TV5 News and Information Department kasi sa News and Information ng TV5 ay pwede nilang makontrol ang opinyon ng mga taong bayan na nanonood sa News and Information content ng TV5 para protektahan ang interes nila. So medyo malalim yung komento ng isang netizen mga Kadaberkads. Kung baga ito yung mangyayari or possibility na mangyari sooner or later. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Jerome Ibardome. Isang malapit kasi kay Jerome Ibardome ang nagsabi ng ganito. May nagtanong kasing ganito mga Kadaberkads, saan ka na Idol Jerome? Tapos tinag niya po yung page. Tapos nag-reply po si Ma'am Christina Ignacio. Sabi niya, we can still support him po kahit hindi na doon. So parang may something, di ba? Kaya sabi nung nag-comment, why ma'am, what do you mean? Is there something wrong? Okay lang, basta nakita ko naman mga videos nila. Tapos may nag-comment pa ganito, mawalang galang na po sa inyo mga lolas, hindi na po magpe-perform si Jerome sa ibig, kaya wag nyo na pong asahan na makikita nyo pa si Jerome sa clone often. Kung ano po ang dahilan, tanging sila lamang po ang nakakaalam. Sabi pa dito, sure na po ba yan ma'am? Ang reply niya, sure na po. Gaya po ni John Jordan nung hindi na natin nakita. Ang kay John Jordan, ang dahilan hindi pumirma ng contract. Ang kay Jerome Ibardome naman ay pumirma ng contract pero Seymour ang nakalagay dito mga Kadaberkads. So kung ano man po yung something wrong na mali na nangyari kay Jerome Ibardome at sa Itbulaga, sila lamang po ang makakapagpaliwanag kung ano po yun. Basta ngayon kung ano po yung project ni Jerome Ibardome outside Itbulaga, suportahan pa rin natin ito mga Kadaberkads, okay? So kayo ba, ano po ang opinion nyo dito? Please comment down below and syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.